For this role, ang na-picture ko talaga sa parang Sherry Hill to. Kasi parang very social na intimidating, but at the same time, you feel for her. Introduce us to your character, Sana. Yun. Ako ba? Sige. Ako po dito si Zarina Monteliban, no? Actually, nag-cruise ang landas namin ni Atom kasi accidentally kami nagkakilala and then eventually nag-apply siya sa restaurant ko. So, si Zarina, agad-agad, na-attract din talaga siya kay Atom kasi nga na-impress siya agad na grabe yung values ni Atom and mahusay din kasi talaga siya. Pero si Zarina very controlling kasi dahil meron siyang pinanggalingan na hindi masyadong magandang childhood. Although very well-off sila, sobrang spoiled din sa parents niya, parang kulang siya sa love and kailangan niya ng validation din, I guess. Kasi parang lahat nakukuha niya ng mabilisan, wala siyang makredit masyado sa sarili niya. Wala din siya masyado natatapos na inuumpisahan niya. So yun, doon magsisimula yung pagiging selfish ni Zarina and ganun din pagdating kay Atom, parang wala akong pakialam kahit na merong Stella sa picture, kahit na ano man yung sitwasyon, basta ang importante sa akin, makuha ko kung ano yung gusto ko. So doon nagka-clash din yung characters namin ni Stella kasi talagang agawin ko si Atom sa kanya. Yun. You're one of the most insanely talented actors we have here in the country. And I'm just curious, what are your considerations in accepting an offer, especially if it's like really intense? Parang meron lang ako lagi nasa likod ng isip ko na kailangan malayo siya dun sa last kong ginawa. Parang gusto ko lang ipakita kung ano yung mga pwede kong gawin, kung gaano kalawak ang kakayahan mo bilang artista. Parang andun ako sa stage na yun na parang gusto kong patunayan yung sarili ko, gusto ko rin ma-discover kung ano pa yung kaya kong ibigay. So mas dun po ako, mas dun sa role na something na masusurprise yung tao or something na panibago sa paningin nila. What do you want to get into after this project? Considering na gusto mo iba naman. Ako, kung tatanungin po ako kung anong role ang gusto ko, something dark or siguro love story na relatable or superhero. Actually, ang dami pa eh. Ang dami ko pang roles na hindi nagagawa. Paano mo pinagdaan? Sabi mo, first time maging kontrabida. Paano mo pinagdaan ang project? With every project naman po, talagang grabe yung research. Kailangan din gawin mo siya ng sarili niyang background para yung mga nababasa mo sa script, hindi lang basta bibitawan yung linya, parang sa likod ng utak mo may pinanggalingan yun. Kasi minsan hindi naman nakalagay sa script talaga kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya nung bata pa siya or bakit ganito na yung sitwasyon nila ng parents niya ngayon. So yun po, and ako nagpapa-workshop ako sa sarili ko kasi feeling ko meron kang bagong mapipick up. Tapos, panay rin pulot ng movies kasi laging magugulat ka na lang meron kang attack na makikita na pwede mong gamitin sa next scene. Sino yung pinagawa mong inspirasyon o initulo na kontrabida actress? For this role, ang na-picture ko talaga sa parang Sherry Hill to. Kasi parang very social na intimidating, but at the same time, you feel for her. Though, ayoko syempre gayahin kung paano ginawa ni Miss Sherry Hill. Pero yung essence lang niya, parang Hi, Andrea. Because I remember when Sid Lucero was interviewed by Boy Abunda. Sabi niya, they should, hindi ko na maalala verbatim, but he praised you na they should look forward to your performance here. Because you were really enjoyable to watch. Did you nakita mo ba yung interview na yun? And how do you feel about the compliment from Sid? Super kilig naman, syempre, kasi Sid Lucero yun. Syempre, nung nalaman ko rin na makakatrabaho siya, kinakabahan ako. Kasi alam naman natin, pag si Sid, intense talaga eh. Pero happy ako syempre every time marinig ko na na-appreciate yung work na binibigay ko. Kasi yun naman talaga yung yun naman talaga yung goal pag gumagawa ka ng proyekto, di ba, na magustuhan talaga ng mga tao. And looking forward din ako, syempre, na makita yung reaction nila sa performance din ni Sid. Kasi sobrang galing din niya talaga dito. You went from playing Caesar to
playing a controversial one here. So, how was that transition like for you as an actress, playing from a good character to playing a controversial? Challenging talaga siya. Lalo na extremes talaga, from super inaapi to ikaw naman namang aapi, from super hindi ka nag-aayos to ngayon super glam naman lagi as Zarina. Pero always naman ako naghahanap ng gano'n. Something na medyo kakabahan ko, something na out of my comfort zone. Kasi parang through the years with GMA, doon ko na-realize na doon ka nagkakaroon ng breakthrough pagka nilalagay ka sa ganong sitwasyon na hindi ka prepared, yung hindi mo naisip na yun yung magiging next mo. So, nung sinabi nila sa akin to, nung in-offer nila sa akin, parang go ako kaagad. Kasi ito rin yung na-feel ko nung Sisa, ito rin yung na-feel ko dun sa mga roles before na akala ko parang, ay, bagay ba sa akin to? Kaya ko ba to? So, ano lang ako lagi, jump lang ako lagi at every opportunity. Andrea, uso pa ba ngayon yung nagagalit ng totoo sa'yo? Because of Ay, our Because of our role. Meron akong moments pa rin. No. Pero hindi directed sa akin, more of sa role talaga. Yung, lalo na kapag nakikita ko sa TikTok din minsan, gigil to si Zarina, ganyan-ganyan. More of gano'n na hindi yung parang towards you as Andrea. Pero nakakatuwa na, mas gusto ko yun kapag ka-affected sila na.